Glory to you, O Lord. When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And then a leper approached, did him homage, and said, Lord, if you wish, you can make me clean. He stretched out his hand, touched him, and said, I will do it, be made clean. His leprosy was cleansed immediately. Then Jesus said to him, see that you tell no one, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses prescribed. That will be proof for them. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Praise be Jesus and Mary. Now and forever. He stretched out his hand, touched him, and said, I will do it, be made clean. Brothers and sisters, ay punta, good morning po. Magandang umaga bayan. How many miracles did Jesus did in the Gospel and during his entire life here on earth? But you can see how he does these things. Paano niya ginawa ang mga masamang kanyang ginawa ng ating Ginoo. And we as Christians, itang tanan, all of us, are also expected to do the same. Of course, yung iba sa atin, we do not have the gift of healing. But we cannot heal the body, but we can heal the heart. Di man natin mapagaling ang isang tao physically, pero pwede natin pagalingin ang isang tao morally or pwede sabihin spiritually. Kung sa mga bagay na naman, papaano, how? Of course, as like Jesus did, we can do in the same manner. Of course, something different. For example, sabi nga, when you see someone, kapag nakakita ka ng isang brother o sister na alam mong dumadaan sa mabigat na problema, o kaya pagsubok, isip mo, ito, no? Kung may dumadaan siya sa pagsubok, anong dapat mong gawin? Or even to our brothers and sisters na tingin mo ay medyo malungkot. Sabi nga, nakasimangot ka na ng palagi. Instead of bullying, imbis na asarin mo, of course, minsan yung iba nag-joke para i-uplift. Siguro, maganda rin, i-encourage natin. Katulad na ginawa ni Lord, I will do it, be made clean. Sabi nga ni Brad, good morning. Simple good morning. And pagtapik, hindi kaya, kung anak mo, kalikan mo, kung asawa, siguro yung na yan yung tinulungan yakapin mo. Kung iyong apo, iyong kamag-anak, pwede mo siyang mamayan, akbayan, sabihin ka, sis, kamusta na? Ano naman malungkot ka? Ano naman, bakit naman na malungkot? Bakit? Ano ba pinagdadaanan? Should be concerned to our brothers and sisters in Christ. Huwag tayong maging indifferent. Yan. Pag nakita natin na malungkot yung ating mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, let us help them. Para sa ganoon, kapag tayo naman, if we are in that situation, na tayo naman may problema, tayo naman na may dinadalang sakit o karamdaman o problema,
din, maikonsult ng iba. O kahit hindi naman tayo, ang importante, magawa natin sa iba yung ginagawa ni Lord sa atin. No? Kasi maraming mga tao, ang sabi nga nila, kailan ba yung last year or this year, dumadami yung cases ng mga depression. No? Lalo ng COVID time. Tayo nag-a-adjust pa tayo ng konti after the COVID time na nangyari. No? Maraming mga taong nade-depress. Kaya nga, we need as Christian to be, sabi nga ni Pope Francis, missionaries of mercy. Missionaries of mercy. Missionary of smile. Ano natin ang ating mga igsuon, mga brothers and sisters, na sa tingin natin ay dumadaan sa matinding pagsubok o problema. O iampo natin sila, isama natin sila sa ating prayer. Eh, sister, brother, good morning, problema. Sige, isama kita sa aking rosary. Makakataba ng puso, yung mga kaibigan natin sa social media, Father, sinasama kita sa aking rosary. Father, you're in the third, katulad ng isang sister, ito lang sa yung pangalan, sabi niya, every time na chat ako sa kanya, magtawag sa kanya, alam mo, Father, you are always in my third glorious mystery. Glorious mystery. Ay, salamat, sister. Daghang salamat. Kita kaya, how many of us include a person in our rosary? Sinong nilalagay mo? Minsan alam nyo, hindi pa nakakatuto sa rosaryo kasi they do not put intention in the rosary. Sabi nga, ganda lang nakita ko sa Facebook tungkol sa misa. And I think pwede rin yun sa rosary. Ano sabi ni Saint Jose Maria Escriva? Sabi niya, people said, the Mass is long. And I replied, sabi ni Saint Jose Maria Escriva, no, the Mass is not long. Your love is short. The Mass is not long. Your love is short. Ibig sabihin, tumatagal ang misa para sa iyo dahil wala kang tugma, you don't have love. But if your love is long, the Mass becomes short. Diba? And based on my own personal experience, after my conversion, before pumasok ako sa convento, that's my experience. I went to the Mass every day. And it seems the Mass is very short. Minsan nagugulat na lang ako, tapos na yung misa. Nag-blessing na pala si Padre. Kaya yung mga nakikinig sa atin, nanonood, nagsisimba, kapag ikay naiinip sa misa, tinitignan mo yung relos mo, kaya matatapos yung Padre sa homily, it means you have small love to Jesus. Hindi naman si Father Jerry ang pinupunta mo sa misa. Ang pinupuntahan mo sa misa, si God. Make your love long and the Mass will be short. But if your love is short, the Mass is very long. Yan ang di sa rosary. Kapag nag-rosaryo ka, nakakatulog ka, nag-pray ka, nakakatulog ka, it means either pagod ka, or either wala kang gugma. Your love is short to the Lord. Kasi, kung naamang pagkampo, naamang gugma, naamang love, prayer will become short to you.
And what will you do? You will try to pray more because you love. Kaya nga, mga brothers and sisters, para isang advice, personal advice, para hindi rin kayo makatulog sa rosary. Put intention, sabi nga ni St. Louis Pinion de Montfort, put an intention in your rosary. For example, first mystery, para sa mga anak ko doon sa kataguluan. Second mystery, para sa mga FFI Bukidnon. Third mystery, sa mga MIM. Fourth mystery, you can put that in your rosary. Para sa you have a reason to pray. Kasi kung hindi mo lalagay ng intention o reason ng iyong pag-apply, experience tells us na pag wala ng intention na makakasalit ka. But if you put an intention, a person, special to you, particularly to you, lalo na yung mga may sakit, put them in your rosary, in your mass. Di ba? Pag nilalagay natin ang intention, talagang ngayon, sa misa, nagiging tayo. We became part of it. Why? Because na tayong reason para magsimba. Na tayong reason para mag-rosary. Diba? So, my brothers and sisters, let us not waste and let us not be deceived by the devil. Yung demonyo, yan yung unang-unang sumisira sa atin. Sabi ng demonyo, yung papay-payan ka, sister, tulong na ang baby, tulong na ang baby. Tawag dito, pagod ka na. Sister, wala pang gagawin mo mamaya. Huwag ka na dyan. Huwag ka na mag-isa. Haba-haba na mo ni Father. Ayan. Pero alam niyo, what is the first thing? Bibigyan ko kayo ng clue. What is the first thing that the devil take away from us? Alam niyo mo ang unang-unang ninanakaw ng demonyo sa atin as a friar, as a priest, as a sister, as a lay, as a mother. Ang unang-unang ninanakaw ng demonyo ay ang atong love, gugma, kay Lord. Our love for the Lord. Bibigyan ka ng mga reason ng demonyo, sasabihin, si ganito yan, huwag ka na dyan, pinitong gawin mo. So that's the deceit, the lie of the devil to us. And my brothers and sisters, if we want to console others, kung gusto natin makahil, of course, not physically or kahit man lang morally, sa ating mga igsuot, sa ating mga dinikanan, sa ating mga parente, let us include them in prayer. Let us include them, isama natin sa misa, sa ating rosaryo, ilagay niyo sa mga mystery and rosary, so that they may also be consoled. And hindi mo alam, time will come, pasalamatan ka na isa naman. Katulad ko, sister, salamat, sinasama mo ako sa rosary. Hindi ko alam yung iba sinasama. At least, nalaman ko na may isang sister na nag-aapo para sa akin. Di ba maganda na may isang sister o brother o friend na sinasama ka sa iyong rosary sa kanyang misa. Praise be Jesus and Mary. Now and forever. Please all stand for the prayer of the